Sa nakaraan ng ating video, ay napabagsak nga ni Shu si Yu Fuyao matapos ng ginawa niyang pag-atake. Pero matapos naman ito makatayo at maglakad patungo sa ating bida, ay sinira at winasak niya ang mga sandata ni Shu mula sa star chart. At matapos ngang mahulog ang gourd sa tabi ng ating bida, ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa lugar, hanggang sasabihin nga ni Yu Fuyao, na kung tama umano siya ay isang sandata na lang ang meron si Shu ngayon, at mukhang natupad na nga daw niya ang pangako niya sa nilalang na yon. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung sino ang tinutukoy niya, sabay tanong na din kung yun ba ay ang inner demon, at agad na nilang inilabas ang kanilang superpowers, at muli ay nagsimulang magsalpukan at magkaroon ng mainit na labanan. Samantala sa labas naman ng Royal Capital, ay makikita natin si Nie Ting at Zhu Jin, na sinabing ito na daw ang climax ng labanan dito sa Looniverse, at ito na din daw ang pinakamagandang pagkakataon, para sa mga nagtatangkang patayin ang ating bida. Pero sinabi naman ni Nie Ting, na yun din daw ang dahilan kung bakit sila nakaabang at nagbabantay ngayon. Pero bigla nga din niyang napansin, ang unti-unting pagkawasak ng isang space, tulad ng nangyari sa Earth dati. Samantala sa kaparehas na oras naman sa mga pader ng Inner City, ay biglang itinulak ng mga satanas pababa ng pader si Zuan at Yi Chen, kaya naman masyado ang kanilang gulat, gayon na din ang pag-aalala ni Li Liang sa kanila. Bigla nga din siyang naiyak, habang sinasabi na hindi umano niya lubos sa kalain, na mayroon pa ding mga satanas na mag-sneak attack sa kanila, dahil ang buong akala nga daw niya, ay nawala na ng pag-asa ang mga satanas, kung saan ay wala ng fighting spirit ang mga ito upang magpatuloy pang lumaban. Bukod doon ay siniyasat din naman daw ng mga sundalo nila, ang mga nakatambak na bangkay ng mga satanas, pero mukhang hindi nga daw nila napansin ang mga satanas na yon, dahil mukhang nagpanggap nga daw silang mga patay. Pero bigla nga ding dumating si Ming Yuyu, at sinabi nga niyang nandito pa umano siya, at agad nga din daw siyang magtutungo sa ibaba upang iligtas sila, habang si Commander Liu naman, ay sinabing nakakagawa na din daw siya ng portal, kaya naman tutulong din daw siya sa pagliligtas kila Zuan. Pero bigla ngang nakasalubong ni Ming Yuyu si Zuan, at masyado nga ang kanilang gulat, matapos na makitang lumilipad sila Zuan, kung saan ay magkasabay nga din nilang tinanong, kung paano umano silang nakakalipad sa Royal Capital, dahil ang lugar nga na ito ay no-fly zone, at wala ngang nakakalipad na cultivator sa Royal Capital. Samantala, patuloy pa din naman ang matinding salpukan ni Yu Fuyao at Shu, kung saan matapos nga silang lumapag at habang hinihingal pa ang ating bida, ay sinabi nito na mukhang ang ginawang no-fly zone ni Lu Shen, ay hindi naman daw ganun katatag, dahil matapos nga ang kanilang mga salpukan, ay unti-unti na daw itong nasisira o wasak. Pero tinanong lang naman ni Yu Fuyao, kung hindi daw ba normal lang na ang ginawa niya na no-fly zone, ay masisira din ng dahil sa kanya. Sabay sabi na wag umanong ituring ni Shu na parang iba sa kanya si Lu Shen, at wag umano niyang ipagkaila na iisang tao lamang sila, dahil pinanganak nga din daw ang ating bida upang maging hari ng Looniverse. Pero sinabi naman ni Shu, na nagtungo nga daw siya dito sa Looniverse, upang putulin ang ugnayan niya sa nakaraan, gayon na din sa tinatawag nilang Divine King o God King. Pero bigla ngang lumipad si Yu Fuyao, at habang masyado ang galit nito sa ating bida, ay tinanong niya kung bakit nais mamuhay ni Shu, bilang isang mababang uri ng tao, pero agad namang sumunod sa kanya ang ating bida, at sinabi nga nitong wala umanong masama sa pagnanais niyang mamuhay ng tahimik, sabay sabi ding hindi umano sila mabababang uri ng tao. Pero habang lumilipad nga siya patungo kay Yu Fuyao, ay bigla namang nagbukas ang isang portal, kung saan ay agad nga ding lumabas ang isang kamay, upang mag-sneak attack sana sa ating bida, pero mabilis din namang nagtungo si Nie Ting sa kanila, kung saan ay agad nga niyang inatake ang kamay na ito, at agad ding nag-umpisa ang kanilang salpukan. At matapos ngang malaman ni Yu Fuyao na dumating na ang inner demon, ay agad nitong sinabi kay Shu, na dapat na umanong ibalik ng ating bida ang star chart sa inner demon. Sunod ay sinabi nga ni Yu Fuyao, na hindi umano nararapat ang star chart sa mga pangkaraniwang tao na tulad ni Shu, dahil ang star chart nga daw ay ang master ng lahat ng mga stars. Pero matapos ngang makita ni Shu ang gagawing pag-atake ni Yu Fuyao, ay naisip nitong ito umano ang pinakamalakas niyang pag-atake, kaya naman kahit umano hindi siya sigurado sa gagawin niya, ay kailangan niyang sumugal. Dahil gamit nga daw ang star chart technique, na gawa mula sa lahat ng law o rules ng small world ng kanyang star chart, ay maaari siyang magkaroon ng pag-asang manalo sa kanilang laban, bukod dun ay ginamit nga niya ang buong lakas ng kanyang white flame, dahil ang lahat nga daw ng magnanais pumihil sa kanya,
ay dapat na mamatay at biglangang nagkaroon ng malakas at matinding pagsabog. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, bago tuluyang tumama sa kanyang katawan ang mga tila patalim na belo ni Yu Fuyao, ay biglang lamambat ang mga ito, at hinaplos nga niya ang pisngi ng ating bida, na biglang natulala at napatigil ng dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil tinanggap nga ni Yu Fuyao ang pag-atake ng ating bida, at mukhang wala nga talaga siyang balak na patayin si Lu Shu, dahil hanggang sa huling sandali, ay mas nangingibabaw pa din ang kanyang nararamdaman, o ang pagmamahal niya na inabot na ng ilang libong taon. Samantala, lalo namang lumalala ang sira sa space na ginawa ni Haring Luo Shen, at ito nga ay dahil sa patuloy na pag-atake ni Nieting, sa isang tila espiritu na tauhan ng Inner Demon. Habang hawak nga ng tauhan ng Inner Demon ang lampara kung saan nananatili ang Inner Demon, ay biglang nagtungo sa kanyang likuran si Nieting upang umatake, pero bago pa nga tumama ang pag-atake niya sa tauhan ng Inner Demon, ay bigla siyang natahimik, dahil pinigilan nga ng Inner Demon ang kanyang pag-atake, gamit lamang ang kanyang mga daliri. At habang hawak nga ng Inner Demon ang talim ng kanyang espada, ay sinabi nitong isang pipetsugi na maestro level lamang daw si Nieting, pero masyadong malakas ang kanyang loob upang makisali sa kanilang labanan. Pero dahil sa hindi nga niya maputol-putol ang espada ni Nieting, ay bigla itong napatingin sa espada. At masyado nga din ang gulat nito, matapos niyang mapansin na mabilis patungo sa kanya ang artifact ni Zhu Jin, at agad na siyang lumayo kay Nieting nang dahil sa takot, sunod ay nagtungo nga si Zhu Jin sa likuran ni Nieting, at tila mukhang masyado nga ang inis nito sa Inner Demon, nang dahil sa mga sinabi ng Inner Demon kay Nieting. Sunod ay tinanong nga ni Zhu Jin, kung anong klaseng nilalang daw ba ang putang inang nasa harapan nila, kaya naman tinanong din ni Nieting, kung kailan pa siya natutang magmura. Dahilan upang takpan ni Zhu Jin ng pamaypay ang kanyang bibig, at muli ay sinabi nga niyang kahit sino umano, ay talagang mapapamura pag tulad ng Inner Demon ang nilalang na nasa kanilang harapan. Habang ang Inner Demon naman ay natahimik na lang ng dahil sa inis, at agad na din siyang nagtungo sa likuran ng dalawa, kung saan ay tinanong nga ng Inner Demon si Nieting at Zhu Jin, kung talaga daw bang walang galang ang mga tao mula sa Ancestral Land, o Earth. Pero bigla naman siyang inatake ni Nieting, at agad na ding tumakbo ang Inner Demon patungo sa tauhan niyang may hawak sa lampara, kaya naman tinanong ni Nieting si Zhu Jin kung napansin daw ba niya yon, na agad namang kinumpirma ni Zhu Jin. Sunod ay tinutok nga niya ang kanyang espada sa Inner Demon, at sinabi ni Nieting na ang kasalukuyan niyang cultivation, ay sapat na umano upang patayin ang Inner Demon, at matapos nga daw niyang mapatay ang Inner Demon, ay tatawagin ng Divine Hidden Realm ang mga maestro levels dito sa Luniverse. Pero tinanong lang naman ng Inner Demon, kung bakit Divine Hidden Realm daw ang napili niyang pangalan, habang iniisip na dahil sa biglaang pagdating ni Zhu Jin, ay hindi niya nasira ang magic weapon o espada ni Nieting, at yun nga daw ang dahilan, kung bakit nakukuha nilang maging arogante sa kanyang harapan. Pero kasabay nga ng pagsugod ni Nieting, ay sinabi niyang yun umano ang naisip niyang pangalan para sa antas ng kanilang cultivation, at agad na siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake patungo sa Inner Demon, na mabilis namang naglaho. Sunod ay bigla nga ding naglunsad ng kanyang pag-atake ang Inner Demon, at matapos nga itong iwasan ni Nieting, ay agad namang nagtungo sa kanyang harapan ng Inner Demon, at sinabi nga nito na mauuna umanong mamamatay si Nieting sa kanya, kasabay ng pagtawag o pagpapalabas pa niya sa kanyang ibang tauhan. At habang patuloy nga ang mainit na labanan nila Nieting, ay nananatili namang tahimik si Yu Fuyao at Lu Shu, na biglang tinanong kung bakit hindi daw siya pinatay ni Yu Fuyao, dahil may pagkakataon na nga daw siyang patayin ang ating bida kanina. Pero sinabi naman nito na mahal nga daw niya si Lu Shu, kaya kahit hindi naniniwala sa kanya ang ating bida, at kahit panais siyang patayin ni Lu Shu, ay hindi naman daw niya magawang patayin ang ating bida, nang dahil sa pagmamahal na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, ay hindi nga din daw niya kayang tanggihan ang request sa kanya ng Inner Demon, at dahil sa ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-aalinlangan, ay hindi din siya sigurado sa kung ano ang dapat niyang gawin. Pero kahit papano nga daw, ay may konsensya pa din naman pala si Lu Shu, dahil hindi nga daw niya inatake si Yu Fuyao sa muka, at maswerte nga daw siyang mamamatay, dahil taglay pa din niya ang kanyang kagandahan. At sa huling sandali nga ng kanyang buhay, ay naalala nito ang kanyang mga nakaraan, at kung maaari nga lang daw ibalik ang oras o nakaraan, ay nanaisin niyang makabalik sa nakaraan, pero hindi na niya papasukin pa ang ruins na yun, at tuluyan ngang namatay, ang isang powerhouse cultivator na Two World Realms na si Yu Fuyao. Pero alam naman daw ng ating bida,
na mayroon pang pangalawa at pangatlong powerhouse na cultivator, ang makakalaban niya o maaari niyang makalaban. At agad nga niyang sinabi na lumabas na daw ito, dahil nagtataka nga daw ang ating bida, kung bakit hindi siya pinatay at inatake sa kanyang likuran. Pero sa paglabas nga ni Ching Kung, ay sinabi nito na ang mga nanonood, ay mas nakikita ang buong pangyayari, sabay sabi na hindi daw nais patayin ni Yu Fuyaw ang ating bida sa huling pag-atake niya, dahil ang nais nga daw patayin ni Yu Fuyaw, ay si Ching Kung. Dahil si Yu Fuyaw nga daw, ay pinagtutuunan ng pansin ang kanyang presensya, at yun din daw ang dahilan kung bakit naging palipat-lipat, ang lugar ng kanilang labanan ni Shu, at hanggang sa huli nga daw, ay hindi ninais na kumawala ni Yu Fuyaw sa magandang panaginip, na pinakita ng heart tribulation flame sa kanya. Bukod doon ay sinabi nga din ni Ching Kung, na sa mga mata daw ng baliw na babaeng si Yu Fuyaw, ay tanging siya lamang at ang inner demon, ang kwalipikado at maaaring magtangka, upang atakihin at patayin ang ating bida. At kung sakaling nagkapalit nga daw sila ng sitwasyon ni Shu ngayon, o kung si Shu ang namatay at hindi si Yu Fuyaw, ay tiyak na hihintayin ni Yu Fuyaw na lumabas si Ching Kung, upang atakihin ito, at malamang sa hindi nga daw niya kakayanin ang pag-atake ni Yu Fuyaw. Kaya naman tinanong ni Shu, kung lumabas na ba siya sa kanyang pinagtataguan ngayon, dahil kumpiyansa siya sa kanyang sarili, na mayroon siyang sapat na abilidad upang patayin ang ating bida. At ano pa nga daw ba sa tingin ni Shu, dahil ngayon ay sira na ang kanyang mga sandata, kung saan ay sira na din pati ang rules o law ng small world niya, maging ang mga maaaring tumulong sa kanya ay abala na din sa laban, kaya ano pa nga daw ba ang magagawa ng ating bida upang labanan si Ching Kung. Pero agad namang nilabas ni Shu ang kanyang Mountain and River Seal, habang tinatanong kung sigurado daw ba siya sa kanyang sinasabi, sabay sabi na ayon sa chismis ay si Ching Kung nga daw ang hari ng mga satanas, pero mukhang hindi nauunawaan ni Ching Kung ang kahulugan ng hari, o malamang sa hindi siya kwalipikado upang maunawaan ang kahulugan nito. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na nauubusan na din daw siya ng pasensya, at kasabay nga ng pag-atake niya kay Ching Kung, ay sinabi ni Shu na tapusin na daw nila agad ang kanilang laban, dahil matapos nga daw niyang mapatay si Ching Kung, ay haharapin naman niya ang lapis tanganan na inner demon. At matapos nga niyang makita ang pag-atake ni Shu sa kanya, ay masyado ang gulat nito, dahil hindi niya inaasahan na mayroon pang magagamit ang ating bida laban sa kanya, at bigla nga din siyang naglaho bago pa tumama ang pag-atake ni Shu. Pero agad din namang napansin at naramdaman ng ating bida, na nagtungo sa kanyang likuran si Ching Kung upang umatake, at dito nga ay sinabi ni Ching Kung na ang mga pangkaraniwang sandata, ay hindi kwalipikado upang tawagin na sandata, at kung nais nga daw patayin ni Shu si Ching Kung gamit ang mga sandatang yun, ay ngayon pa lamang sasabihin na niya, na hindi sapat ang mga sandata ni Shu, dahil isa nga din daw siyang Two Worlds Realm Cultivator. Sunod ay inilabas nga din niya ang kanyang sandata, at sinabi sa ating bida na kinulong siya nito ng napakahabang panahon, kung saan ay hindi na nga daw niya mabilang kung ilang taon siyang naging alipin, kaya naman ngayon ay kailangan niyang maghiganti. At agad ngang nagsalpukan ang lakas ni Ching Kung at Shu, kung saan ay ginamit nga ng ating bida ang trident, upang harangan ang pag-atake ni Ching Kung, at dito ay sinabi ni Shu na matapos mabuhay ng ilang libong taon si Ching Kung, ay malakas pa din daw pala siya, at mukhang hindi nga daw niya pinapabayaan ang kanyang cultivation, para lamang sa pagdating ng araw at pagkakataon niyang ito. Pero ginamit naman ni Ching Kung ang dugong satanas niya, at matapos ngang magbago ang kanyang kaanyuan, ay lalo pa itong lumakas at sa pagdiin nga niya ng kanyang espada, ay naputol ang trident ng ating bida at nasugatan siya ni Ching Kung sa kanyang balikat. At dahil nga sa naidulot na pinsala ni Ching Kung sa ating bida, ay masyado ang kanyang tuwa, dahil ang small world daw ni Shu ay tuluyan ng nawasak. At sa pagbagsak nga ng ating bida, ay agad siyang sinundan ni Ching Kung, at habang nababalot nga siya ng kanyang malakas na aura, ay naisip nito na tuluyan na umanong nawala ang kwalifikasyon ni Shu, upang labanan ang tulad niyang nasa Two Worlds Realms. Muli ay naghanda nga siya ng pag-atake sa ating bida, habang sinasabi na tama umano siya, dahil sa pagkakataong ito ay wala na nga daw abilidad si Lu Shu, upang patayin si Ching Kung. Pero tinawanan lang naman siya ng ating bida, at sinabi nga niya na nagkakamali daw si Ching Kung, at habang masyado nga ang gulat ni Ching Kung sa sinabi ni Shu, ay bigla namang nawasak ang kanyang Snow Mountain, at matapos nga ng pagguho nito, ay biglang naglabas ng malakas na liwanag ang Snow Mountain, palatandaan na may bagong sword spirit na naman ang ating bida. At habang natutulog nga si Chaos sa kung saan, ay bigla itong nagising,
matapos maramdaman ang umaapaw na superpower mula sa ating bida, na sinabing ang lahat ng mga bagay ay espada, o maaaring maging espada, at ang sword intent nga daw ay nagmumula sa puso. Habang si Ching Kung naman, ay napapikit pa ang isang mata nang dahil sa lakas ng aura ni Shu, at napapatanong nga din siya sa kanyang sarili, kung paano umano ito nangyari, at kung paano umanong nakarecover ang kapangyarihan ng Lo sa katawan ni Shu. Sabay sabing hindi daw pala umano, dahil isang panibagong small world at Lo nga daw, ang nagmumula at nararamdaman niya sa katawan ni Lu Shu. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na isa na lang daw ang natitira sa kanyang yin restaurant, kaya naman pagtatsagaan na daw niya ito, at ito na lang din ang gagamitin niya sa pag-atake kay Ching Kung. At matapos nga niyang mabalat ng kidlat at sword intent ito, ay agad niyang hinaipan ang kanyang yin restaurant, na mabilis namang nagtungo kay Ching Kung, na biglang nanlaki ang mga mata ng dahil sa takot, pero gamit nga ang kanyang espada, ay nanginginig ang buong katawan nito sa pagpigil ng pag-atake ng ating bida. At matapos nga niyang awas-iwas ang kanyang espada, ay bigla namang nagbago ang direksyon ng pag-atake ni Shu, at agad ngang nagtungo sa kanyang buhok ang yin restaurant ng ating bida, pero hindi naman ito namalayan o napansin ni Ching Kung. Kaya naman nagagalit nitong tinanong ang ating bida, kung sa tingin daw ba ni Lu Shu ay makakapagdulot ng pinsala sa kanya, ang isang pag-atake gamit lamang ang Gray Thread o yin restaurant, at nakuha pa nga niyang magyabang, dahil hindi nga daw niya kinailangang iwasan ito. Pero bigla nga din siyang may napansin, at tila mayroon nga daw mali, dahil matapos nga daw balutin ni Shu ng kanyang superpower ang yin restaurant, ay ang bawat galaw na ng yin restaurant ang binabantayan niya, kung saan ay halos hindi na niya pinansin o napapansin pa ang ating bida. Sunod ay naisip nga ni Ching Kung, na isang manipis na thread lang naman daw ang yin restaurant, o piraso ng espada, pero bakit daw kaya ang puwersa na nagmumula sa yin restaurant, ay kaparehas ng puwersa o kapangyarihang nagmumula sa ating bida, na tamang kain lang naman ang kanyang marrow fruit, upang ma-recover ang nawala niyang lakas, at para na din maghilom ang natanggap niyang pinsala. Pero biglang ang nagliwanag ang yin restaurant na nakakapit sa kanyang buhok, at sa paglabas nga nito ay masyado ang gulat ni Ching Kung, na napapatanong kung ano daw ang mabilis na nagtungo sa kanyang likuran. At matapos nga niyang makita ang tunay na anyo nito, ay nasabi na lang niyang kamukha daw ng ating bida ang bagay na ito. Bukod dun ay nararamdaman nga din daw niya ang aura ng sword power ni Shu mula dito, at higit sa lahat, ay Two Worlds Realms daw ang antas ng lakas nito. Sunod ay napapatanong nga din siya sa kanyang sarili, kung ang bagay daw ba sa kanyang harapan ngayon, ay tulad ng mga sword spirits, na ginamit ng mga disipulo ng Sword Pavilion. Pero kung ganun nga daw ang sitwasyon, ay hindi niya kailangang katakutin ang sword spirit na ito, dahil ayon nga daw sa kanyang mga spy, ay tanging pagsampal lamang ang alam ng mga sword spirits, kaya kailangan lamang niyang maging handa, upang maharangan ang pagsampal nito. At matapos ngang balutin ni Ching Kung ng kanyang aura o superpowers ang kanyang muka, ay napapatanong naman ang sword spirit ng ating bida, kung ano daw kaya ang ginagawa ng matandang demonyo sa kanyang harapan, at kung bakit nito prenotektahan ang muka niya. Sunod ay nagbukas nga ng portal si Ching Kung, habang iniisip na ang pinakamalaking problema daw niya ngayon, ay mismo ang ating bida, at naisip nga din niya na may kinain si Shu kanina, kaya malamang sa ang bagay daw na yun ay makakatulong, upang maghilom ang kanyang mga natamong pinsala. At matapos ngang magbukas ang kanyang portal sa likuran ni Shu, ay naisip din ni Ching Kung na ang kino-cultivate ni Shu na teknik ng Sword Pavilion, ay hindi tulad ng mga pangkaraniwang techniques lamang, kaya kung makaka-recover daw ang ating bida, ay tiyak na mamamatay siya sa mga kamay ni Lu Shu. At sa paglungsad nga niya ng pag-atake sa ating bida, ay naisip ni Ching Kung na hindi na niya maaari pang patagalin ang kanilang laban, at hindi na nga daw niya maaari pang hintayin na makarecover pa ang ating bida, at dapat na niya itong patayin, pero bago pa nga tuluyang tumama ang gagawin niyang pag-atake kay Shu, ay masyado naman ang kanyang gulat, at nanginginig nga din ang kanyang mga katawan, nang biglang tumaas ang kanyang ulo, o bigla siyang napatingala.